Paano ba hinahandle ng isang Sabong Pinas ang mga bashers? May mga bashers. Isa sa mga binabato nila sa'yo, hindi ka raw naglalaban sa mga gitnaan. Ayun, bashers, no? Hello, what's up mga kasabong? This is me, Ruel Amano from Sabong Pinas Game Farm. Welcome po kayo dito. Hindi madali pero tibay ng puso. Sa bawat laban mas lalo pang tumutubo. From small beginnings, ngayon abot kamay. Kayod pamorya ng paraan bro today. Birada master, kayod pa more. Game fire, lagi on fire. From backyard to an open door. Pangarap abot kamay, tuloy lang bro. Birada master, tiwala lang kaya mo to. Mga master, kumusta? Hinaot, okay ra ka? Today is a very special episode, master, kasi nandito tayo. Pinaka-idol, no need for further many introduction kasi kilala, sikat di sikat. Walang iba, si Ruel Amano. Thank you so much, sir, for having us today. Pag-accommodate mo sa Manuka. Bati ka, sir, lalo na sa mga Bisaya, no? Sa Visayas at saka sa Mindanao region. Ayan, magandang araw sa ating lahat, sa mga viewers po natin dito sa Birada Masters. Ayan, welcome sa farm, Salamat, di Sabong sir. Pinas. Thank you, Ayan. thank you Medyo po. malakas ang magsalita, magkaiba tayo mag-vlog eh. Oo. Ikaw kasi, banayad. Ako si Raul. Si Raul mag-vlog. Yan, ako po, si Ruel Amano from Natataas, Tanawan, Batangas. Pero ang farm ko po, dito sa Balele. Ayan. Ka nahilig sa game fowl farming or game fowl racing, di ba? Nasa ano ka man? Nasa showbiz, nasa entertainment. Dati naman talaga, bata pa lang ako, parang minana ko to eh, minana ko yung hilig ko eh. From lolo, tapos si papa, tapos si kuya, tapos ako. Ako nagpapatukan nung bata, from grade school, tapos hanggang high school yon. Natigil ng college, doon ako napasuot sa pagsasayaw. Kasi syempre, kung ano yung nadidikitan mo, siyang nagiging ano ka eh, nagiging ganun ka eh. So, napadikit ako sa mga dancers, naging dancers ako. Tapos, after nung college days ko, gusto kong, siyempre, mga matatanda, di ba? Pagka nawawala na yung manok, parang kung ano-ano nararamdaman. So, siyempre, mahal natin, airpat natin, tinuloy natin yung pagmamanok. So, ngayon, awa ng Diyos, si Papa malakas. Di ba? No? Parang exercise, napalapit sa hilig. Tapos bumalik na lang ulit din tayo sa pagmamanok. Then after nung naging siyempre backyard, no? Yun na, ang hirap kasi, ang hirap umadjust pagka ganun-ganun na lang. Kaya dapat nag-upgrade. So, binenta namin yung manok, kasabay nung laban. Ang nangyari, nahihirapan, wala. Break even. Minsan tulak pa. Hindi minsan, madalas tulak. Madalas? Oo. Yung naging sistema, napapasok na rin ako dito sa sabong industry. Ikaw yung, kung may Will Dasovich sa vlogging industry ba? Doon sa showbiz, sa lifestyle. Pero dito sa sabong, ikaw yung tinatingala sa lahat ng mga content creator. Hindi naman siguro. Vlogging about friends. No? Kasi dati, mainstream media man lang yung about ngayon, nandito na tayo sa social media platform. Bakit mo napili na ito yung i-content mo? Pwede naman yung pagsasayaw yung i-content. Para lang hindi sayang yung oras ko pag nasa farm. Diba? Minamaximize ko yung, kahit nasa ang aspeto naman eh, minamaximize ko talaga yung oras. Kasi yung oras, importante yun eh. No, so, nandun ako, sabi ko, try ko mag-video. Since nauuso naman yung mga vlogging, nag-vlog ako, hindi para sumikat. Kasi ano ba naman, malalaman mo ba sa sarili mo kung sisikat ka o hindi, di ba? Kumbaga, ay sisikat ako pagka ganito, pagka ganyan, hindi. Kumbaga, parang ko lang siya naging diary ba? Babalikan ko siya soon. Babalikan ko siya ngayon, yung ano yung pinagsimulan, hindi ko naman alam na magiging ganito. Diba? Kung alam natin, lahat tayo nag-vlog para alam natin yung magiging sitwasyon natin. So, sabi ko, ito, magiging diary ko to. Dahil soon, dumating man yung anak ng anak ko, mapapanood niya yung mga videos ko, tapos yung advocacy ni Sabong Pinas. Diba? Hindi ka ba nahihirapan, sir? Kasi palating nilang sinasabi na mayaman yan dahil sumasahod sa paggawa ng content dito sa tayo alam natin kung ano talaga yung totoo. Sabihin natin sa iba kasi misconception. Oo nga, oo. Hindi kasi, dito naman, wala pa naman tayong kinikita sa pagbablog eh. Totoo nga, di ba? Kumbaga ano lang, naging hilig na lang din natin yung pagbablog. Tapos since nag-vlog tayo ng simula, naputol nga eh. 3 channel na nga ako ngayon eh. Paulit-ulit, kumbaga, pag nabura yung channel, gawa ulit ang channel. Nabura ulit, gawa ulit ang channel. Kumbaga, naging obligasyon mo na sa viewers mo eh, na i-intain ka nila, hahanapin ka nila. At the same time, kapag na-late ka ng paggagawa, matatabunan ka nila. Kasi ganun sa industriya eh. Pagka hindi ka sumabay, tatabunan ka. Pagka hindi ka nakipagdikdikan ngayon, kumbaga ang labanan ngayon hindi lang sa ruweda, labanan ngayon marketing, di ba?
So, kailangan mo sumabay. Ito 5K sweater, yan. Itong 5K sweater is isa sa pinagsisimulan at ginagawang pangsimulain ng mga nagsisimula dahil magandang ihalo sa mga ibang bloodline bukod sa gumaganda yung itsura nila, gumaganda yung style, kaya nagdagdag ako dito. Tayong mga game fowl racer, breeder, may stereotype. Pag mahilig ka sa manok, isa ka ng sugarol. How do you handle the stereotype ng mga tao sa atin? Nasa ano mo yun nasa personalidad mo yun Halimbawa, kailangan makita nila kung ano yung goal natin. So, pakita natin maganda yung tatahakin natin na hindi lang tayo. Kasi siyempre, pag sinabi mong sugarol, magsasabong, kumbaga, magsasabong, magmamanok, sugarol Sugarol na. Diba? Sa mga hindi nagmamanok. Pero once na nila, nakikita nila yung progress mo bilang nagmamanok, ang galing ni diba? Ang galing ni pare, ang galing ni ganito. Di ba? Sa ano lang, dati, ganito lang yan Di ba? So, hindi natin mapiplease lahat ng tao na kailangan natin silang maging positibo lahat ng sinasabi nila sa atin. Pero time goes by, na nakikita nila yung progreso mo, nakikita nila yung magandang nagiging produktibo ka sa pamilya mo, sa kaibigan mo, kapatid mo, hindi mo na kailangan magsalita para sagutin kung ano man yung tinatanong nila sa'yo. Sila na yung magkukonclude. Sila na yung magko-conclude na, ayun, kaya pala ganito, kaya pala ganyan. Kaya, ayun, mahirap lang din talaga na hindi natin ma-please lahat ng tao. Tapos yung ibang mga breeders dito sa industry natin, ginagaya na yung hulugan system ni Pinas. Ayun. And maraming mga breeders na rin na naging successful with that system. Isang magandang kwento din yun. From negative into positive lang din yun Kumbaga, ano siya? Ako dati nangangarap Bata, hindi mo bata sa industriya ng pagmamanok, kumbaga nagsisimula, backyard, ganito ganyan, siyempre, may kanya-kanya tayong iniidolo. Ngayon, nag-message ako sa kanya, siyempre may Facebook na tayo Message ako sa kanya, sir, baka naman po pwedeng ganito. Siyempre, wala pa naman tayong inikita. Baka pwedeng maghulog-hulog ako sa'yo para hindi ko na gagastos. Kasi hindi ako, hindi pa ako maayos umandil ng pera Mabigat din. Mabigat din pag hawak mo na, may blutuhan. maiisip ka Paglutuhan. Ngayon, sabi ko sa kanya, baka ganito, baka pwedeng ganito. Ang dami, ang haba ng terms ko. Ang reply niya lang sa akin, emoji. Nag-emoji lang siya sa akin ng parang nakakatawa. Parang ano yung sinasabi mo sa akin? Ano ka? Parang hindi kita kailangan. Parang yun yung nag-sync sa akin. Pero hindi sumama yung loob ko. Sabi ko lang sa sarili ko, ay baka hindi siya ganun tao na open sa Ganun ka. sa backyard. Kasi mostly yung mga farm dati, mga may game farm, ang ina-accept nila yung maramihan Tapos anong meron ka? Ba't ko tatanggapin yung hulog mo? Diba? Maliitan lang yun. So sabi ko, darating din yung time, magiging malaki ako sa dating ako. Pero pagbibigyan ko ng pagkakataon, yung mga gusto magsimula. Kaya naisip ko, yung hulugan system. Tapos yung hulugan system naman, is na-share, kumbaga hindi ko man na-share, sila yung kusang, maganda yung hulugan system, nakatulong ako, di ba? Good deeds na din. Yan. Hindi ko naman sinasabing galit ako dun sa ibang mga nanggaya kasi talagang masaya din ako dahil meron din sila nakapapanood ko sa TikTok, sa YouTube na hulugan system din sila. Ayan. At masarap, papasalamat ako sa mga breeders na ina-acknowledge po si Sabong Pinas dyan sa inyong hulugan system. Ayan, maraming salamat po. Paano ba hinahandle ng isang Sabong Pinas ang mga bashers? Kasi natural yun sa atin, di ba? May mga bashers. Isa sa mga binabato nila sa'yo, hindi ka raw naglalaban sa mga gitnaan. Ayun, bashers, no? Yung bashers, kahit naman kumbaga kahit nasaan ka, meron yan Tatlong bagay lang yung paglaban sa bashers. Kumbaga, una, alamin mo kung ano yung matutulong niya sa'yo. May tutulong ba siya sa kung anong meron ka? Di ba? Pangalawa, at sino ba yung nagsasalita? May credible ba siya na magsasalita? At saka pangatlo, bakit mo sinasabi sa akin yan? Makakatulong ba sa akin yan? Di ba? Kumbaga, power of dead malagi, di ba? Kasi hindi mo obligasyon sa kanila na sagutin every time na may sinasabi sila sa'yo. So, makakapigil lang yun sa'yo. Kumbaga, 48 laws of power na stay away from toxic people, di ba? Lumayo ka na lang sa kanila kasi nakakahawa yun. Once na nabasa mo yun, nagalit ka sa kanila, bad trip ka, pag may konting sumagi sa'yo, bad trip ka na din, mapapasa mo yun Mapapasa-pasa mo yun. Ingatan natin, mga tropa, ingatan natin kung kanino tayo nakikinig. Ingatan natin yung pakikinig sa mga taong negative. Diba? Lagi lang tayong positive at be practical. Diba?
everything na nangyayari sa buhay natin may dahilan. Kung bakit kanya binabad trip, para, alam mo yun, marami kasing tao na may basura sa utak, binabato lang sa'yo eh. Diba? Yung baho ng utak nila, ibinabato nila sa ibang tao, tapos yung ibang taong tatanga-tanga din, naapektuhan. Diba? So, nasa sa atin na po yun kung paano tayo magre-receive. Pag sinabi nila sa akin, go, sabi mo na, di ka naman lumalaban, ayaw namin bumili sa'yo, di wag. Diba? Ganun lang naman yun eh. O, sino pong bibili? O, baka ikaw bibili ka, parang ganun, diba? O, diba, kung hindi ka bibili, kung ano Next. masabihin mo, next naman. Oh. Di ba? Hanggang 10 capacity ko sa isang araw. Pagka nakaisa ko, uy, thank you Lord. Okay Di ba? na yan. Hindi ko kailangan yung siyam na magsasabi ng negative sa akin. So, ganun po tayo lahat, mga sana. Hindi ko po kayo inuutusan. Pero sana lang, no, sana lang po, ingatan po natin yung mga taong pinapakinggan po natin, yung mga negative, na pagka na-convince ka nila sa negative, thoughts nila, negative ka na rin. Pero once na positive ka, laging everyday positive yung inumpisahan ng araw mo, walang makakatibag sa'yo. Kaya kung ano man yung pangarap mo, tuloy lang. Mangyayari sa'yo. Kung positive ang pangarap mo, positive ang reflection yan. Kung negative lagi ang sinasanay mo sa sarili mo, negative ang magiging mangyayari sa pangarap mo. Diba? So, yan. Nag-iinit ako, pare. Aray ko. Ano pala yung maiiwan mong advice sa mga kapwa natin game fowl breeders and game fowl aficionado? Lalong-lalo na sa mga Bisaya, no? Nandyan sa Visayas at sa Mindanao. Ayan, yung mga kapatid natin. Di, kasi dito sa industriya natin, sobrang lawak na no? Sobrang lawak na kasi ang laki ng influence ng mga influencer. No, lalo na siyempre sa mga tropa sa Visayas at Mindanao. Ayan, kamusta po diha? Tama. Kamusta po diha? Ayan, sa inyo mga tropa, huwag tayong tumigil sa kung anong gusto nating mangyari sa buhay. Basta lagi tayong grind. Kumbaga, walang requirements sa pagiging magmamanok. Walang requirements sa pagiging magsasabong. 'Di ba? Hindi mo kailangan ng ganito, hindi mo kailangan ganito. Ang kailangan mo ito puso. 'Di ba? Once na isinapuso mo 'yan, alam mo kung anong gagawin mo. Once na isinapuso mo 'yan, mararating mo kung anong gusto mong marating mo sa buhay. Siyempre, kailangan po natin, hindi lang tayo nangangarap para po sa sarili natin. Extend natin yung pangarap natin sa magulang natin, sa pamilya natin, sa kapatid natin, sa kaibigan natin. Hindi natin alam kung saan dadaan yung blessing. Kung saan manggagaling. Lagi po nating tatandaan, straightforward lang po tayo, alalay lang. Yung papalakas pa lang, papalakas pa rin sila. Diba? Kaya maraming salamat, Birada Master. So mga master, narinig natin yung inputs ng ating number 1 idol dito sa game fowl farming na si Sab Pinas. Isang napakalawak na tao, isang napakalalim kong mag-isip, napaka-dedicated sa lahat ng kanyang ginagawa. I hope na marami kayong natutunan kasi ako personally, I am so amazed with the energy, with the motivation, and with the depth of this person. Salamat talaga, no? Please keep on supporting my YouTube channel na Birada Master TV, yung aking Facebook page na Birada Master, TikTok account na Birada Master. So hanggang dito na lang, galing mismo sa Sabong Pinas Game Farm, Birada Master. Thank you so much, sir. Sana maganda ang content natin.